Ang huwad na ginto ay laging kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa tunay, bumubulag sa walang karanasang mata ngang mura at mapanlinlang na kaningningan. Madalas nating tinatanggap ang magandang balot bilang katotohanan, at pagkatapos ay matagal at masakit na tinatanggal ang kulay ngang huwad na pintura mula sa ating mga palat. At ang pinakamasaklap sa pagdaraya na ito ay ang pagsasakatuparan na katotohanang tayo mismo ang nakpahintulot na lokohin ang ating sarili. Dahil taos-pusong nais nating maniwala sa magandang kwento. Napagtanto ni Nina ang simpleng katotohanang ito nang huli na ang lahat, nang ang kastilyo ng buhangin ay gumuho na sa ilalim ng bigat ng walang awang maalat na alon. Bago tayo magpatuloy, isulat ninyo kung saan kayo nanonood. Alamin natin kung gaano kalayo ang mabot ng kwentong ito. At ngayon, magsimula na tayo. Hindi mo ako naririnig, Nina. Ang malalim at mabigat na tinig ni Rogelio Santos ay lumampas sa monotonong ugong ng makapangyarihang air conditioner sa maluwag na opisina. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa mga delivery ngang semento mula sa kalapit na lalawigan, at ikaw ay nakatingin sa labas ng bintana. Binibilang mo ba ang maibon? Dali-dali niyang inilipat ang kanyang tingin sa kanyang ama. Ang mabigat na kahoy na mesa sa pagitan nila ay parang hangganan ng dalawang mundo. Nakikinig po, tatay. 20 truck ng Portland cement ang darating sa Martes. Nangingilo lang ang ulo ko sa manumero. Hinipuin niya ang kanyang nga sentido. Ang kanyang madaliri ay amoy tintangang pintura mula sa mga sariwang resibo at amoy halos hindi marinig na sampagwita sabon. Sa labas ngang bintana, natutunaw ang lungsot ng Batangas sa tanghaling sikat ng araw ngang Hulyo. Ang taong 2012 ay naging pambihirang tagtuyot. Ang mainit na hangin ay nakpapalipas naktuyong dahon ng nga puno sa nagaalap na asfalto. Nakakagalaw na parang lumang na pahayagan. Ang matayok na halimuyak ng namumukatkat na ilang-ilang ay nahalo sa maanghang na amoy ng mainit na asfalto at maalat na hangin ng dagat. Si Rogelio Santos ay mabigat na tumayo mula sa kanyang katadang upuan. Isang malakas na lalaki, siya na ay magtrabaho ng walang pagod sa buong buhay. Pagod ka na ba, anak? Lahat nga. Kaibigan mo ay lumipas na sa ibang bansa. Nagswa. Enga magagandang damit. Abang ikaw ay nakikipaglaban sa akin sa construction base. Humihinga. Enga. Alikabok. Ngumiti si Nina ng mahinahon sa pamamagitan lamang ng kanyang ngalabi. Mas panatak ang loop ko rito. Mas kaunting walang kwentang usapan tungkol sa kung sino ang bumili ng anong bag. Tunay ngang umiwas siya sa makasamang edad. Ang ma-interest ay umiikot sa ma-fashion magazine at mga bagong telepono, na ngayon ay tuloy-tuloy na tinutusok ng lahat ng inyong nga daliri. Ang anak ng may-ari ng pinakamaliking network ng construction base sa baybay ng Batangas ay simpleng nagbibihis si Nina. Magaang na maputlang pantalon, koton na blusa, walang nagsisigaw na mga logo. Isang manipis na gintong kwintas lamang salig. Regalo ng namatay na lola. Lumapit ang ama sa water dispenser, nagbuhos ng isang buong plastik na tasa ng malamig na tubig. Ang plastik ay kawaawang nag-crunch sa kanyang malawak na palad. Nakakapanatag ang loob niya. Ngunit sino ang magbibigay sa akin ng mga po? Ang Franks mula sa Bureau of Internal Revenue ay tumatawag muli. Palagi siyang nagtatanong kung kailan ka sasama sa kanya sa teatro. Hinding-hindi. Sagot ni Nina ng pantay-pantay, habang inuri ang napapel. Ang mamakapal na dahon ay tuyo na gumagalaw sa ilalim ng kanyang nga daliri. Hindi siya ang kailangan niya. Tatay. Kailangan niya ang iyong administrative resource. Sa nakaraang hapunan, kalahating gabi ay tinanong niya kung kanino namin ibebenta ang concrete plan. Nagron si Rogelio Santos. Ininom ang tubig ng gisandigop. Tama ka. Ang mga ahas ay nakakaamoy ng kanilang biktima. Huwag husgahan ang tao sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga gawa. Sinipin niya ang lumang kasabihang bayan, mabigat na nakasandal sa gilid ng mesa. Sige. Pumunta ka na sa tanghalian, lumabas ka para lumangay. Lumabas si Nina mula sa malamig na gusaling opisina papunta sa makapal at malapot na usok ngang katimugang tanghali. Na? Naglakad siya patungo sa isang maliit na coffee shop sa may daungan. Dun ay laging may masarap na itim na kape na may maliit na piraso ngang tubo nga sukal. Narinig ang tingling ngang tanso na kampana sa itaas ngang pintuan. Sa loob ay lumutang ang makapal na amoy ngang kape at matamis na banilya. Nak-order ngang inumin si Nina, nakbayat ng 2 papel na barya ngang 50 piso at umupo sa isang maliit na bilog na mesa sa tabi ngang bintana. Paumanhin. Pahintulutan mo ba akong umupo? Ang boses ay mababa at malambot. Itinataas ni Nina ang kanyang tingin. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking 30 taong gulang,
Perpektong nahit sa magaang na Amerikanang kulay buhangin, na nakaupo sa kanya na parang tinahi sa isang mahal na lugar. Mula sa hindi kilalang lalaki ay bahagyang naamoy ang pinong pabango, isang halong rosas na kahoy at simoing dagat. Lahat ng iba pang mesa ay puno, at kailangan kong mabilis na suriin ang mga dokumento. Magalang niyang ngumiti, tinutukoy ang katadang folder sa kanyang mga kamay. Hindi ko pa iyon napagod. Sa katunayan, ang oras niyang tanghalian ay, nagtipong kalahati, ng opisinista ng distrito sa coffee shop. Pakiusap. Bahagya niyang inilipat ang kanyang tasa, nakpalaya ng espasyo. Umupo ang lalaki. Ang kanyang maggalaw ay maayos. Kumpiyansa. Kumuha siyang isang tumpok ng papel at ang parehong bagong telepono na may malaking screen, inilagay ito sa tabi ng tasa ng double espresso. Vince. Bigla niyang sinabi, hindi inalis ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Vince Landes. Madalas tayong nagtatakpo ang mga tingin sa pier, ngunit hindi pa ako nangahas na lumapit. Palagi kang napaka-profound, parang naglulutas ka ng komplikadong equation sa iyong isip habang ang iba ay tinitingnan lang ang dagat. Naramdaman ni Nina ang isang bukso ng dugo sa kanyang pisngi. Ang init mula sa kape ay biglang naging hindi matitis. Nina, tahimik niyang sagot. Magandang pangalan, tunay. Ang lahat ngayon ay Mia at Isabel. Nagsalita siya ng madali, hindi pumipilit, lumilihang ilusyon ng matagal ng pakilala. Maikling sinuri ni Nina ang kanyang hitsura. Manipis na mahabang madaliri, pantay natan, walang pagmamadali. Bigla ang kanyang telepono ay nagvibrat, nakpalabas ng maikling matalim na trino. Isang tingin ni Vince sa screen, at ang kanyang mukha ay mabilis na naging matigas, halos mabagsik. Nakpaumanhin siya sa pamamagitan ng maikling galaw, at sumagot sa tawag. Oh, nakikinig ako. Hindi, Carlo, hindi ito naangkop kahit saan. Ang tinig ni Vince ay nakaroon ng metalikong tono. Sinabi ko nang ilipat ang 500,000 piso sa akon ng pabahay ng bada bago magbiyernes. May tumatawid sa kanilang kwarto para tumagos ang ulan. Malapit na ang panahon ng bagyo. Anong pakaantala sa pondo? Hindi ako nag-aalala tungkol sa mateknikal na problema ng bangko. Ibenta ang ilan sa aking mga stock, ngunit sa gabi ay nandun na ang pera sa direktor ng pabahay. Ayos. Tapusin na ang koneksyon. Put na itinulok niya ang telepono sa mesa at malakas na pinisil ang tuktok ng kanyang ilong, humihingi ng tawat, Nina. Mga bagay sa trabaho. Ayoko nije kawalan niya ni responsibilidad. Lalo na pag-dating sa minya bata. Nachigilan si Nina. Bahagyang nanginig ang tasa sa kanyang makamay. Ang kape ay umapaw sa saucer, nag-iwan ng madilim na malakit na mansa. Tumutulong ka ba sa mapabahay ng bata? Tanong niya, sinisikap na itago ang pakabalisa. Parang imposible sa kanya na ang isang mayos, malinaw na matagumpay na lalaki ay nag-iisip tungkol sa matumatawid na bubong sa maulilang pabahay. Karaniwan ay nakmamayabang ang mga batang negosyante ng bagong kotse o mga biyahe sa mga sikat na resort. Mabigat na huminga si Vince. Na parabang ang paksang ito ay nagbibigay sa kanya ang labis na kahirapan. Sinisikap kong huwag ipamalita. Ang kawanggawa ay dapat tahimik, kung hindi, ito ay nagiging isang palabas ng kayabangan. Mayroon akong maliit na kumpanya ng pananalapi. Naglilipat kami ng pondo para sa pagbili ng ngamot at pag-ayos. Hindi palaging nakaabot ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng ulila. At sila, hindi sila may kasalanan sa anumang bagay. Tumingin siya sa kanya ng tuwid sa mata. Sa kanyang tingin, nabasa ni Nina ang napakamatalas at tapat na kalungkutan, na nahiya siya ng sukdulan sa kanyang nga nakaraang pag-isip tungkol sa mga tagahunter nga yamanan. Isang napakakagalang-galang na bagay iyan, dahan-dahang sinabi ni Nina. Pinigilan ng hininga mula sa biglaang pakiramdam ng panlop na pagkakatulad. Siya mismo ay pumunta sa lungsod na ospital tuwing weekend, nagdadala engem nga diapers at pagkain ng sanggol para sa mainabando ng bata, binili mula sa kanyang sariling sahod. Ang nga bata ay sagrado, maingat na pinunas ni Vince ang kanyang malabingang papel na tela. Ang papel ay tuyo na gumagalaw sa katahimikan ng coffee shop. Alam mo, Nina, ako dito sa Batangas ay isang bagong tao, nagbubukas ng sangay, at labis akong nangangailangan ng simpleng pakikipag-ugnayan ng tao nang walang kasinungalingan. Marahil ay pumayag ka na kumain ng hapunan kasama ko? Turuan mo ako tungkol sa lungsod. Ngumiti siya, bukas. Nakakahon. Ang isip ay nakpayong ang pag-ingat, ngunit ang kaluluwa, na nagugutom sa katapatan, ay hindi mapigilang naakit sa lalaking ito. Pumayag ako. Vince. Magaling. Bukas sa 7 oras ng gabi sa pangunahing pasukan ng parke. Tumango siya.
Tumayo si Vince. Naglagay ng malaking barya ng ₱100 sa mesa, sagana na nagbabayad para sa kanyang simpleng order, at bahagyang yumuko, lumabas sa nagsisikat na araw sa kalye. Ang buong susunod na araw ay lumipas na parang sa makapal na ulap. Nakalimutan ni Nina ang mahaligi ng numero sa maulat, 2 beses na nagtapon ng mineral na tubig sa kanyang mesa at madalas na tinitingnan ang dingding na relo, na maingat na pinakakalkula ng minuto. Sa ika-7 oras ng gabi, bahagyang humupa ang init. Mula sa dagat ay lumiko ang nakapagliligtas na simoy. Nakatayo si Nina sa may kagawian na pintuan ng lungsot na parke sa madilim na asul na damit na nasa ilalim ng tuhod. Mapagpakumbabang ngunit kapaki-pakinabang na nagtatampok ng kanyang figura. Lumitaw si Vince ng eksaktong nasa oras. Sa kanyang nga kamay ay hawak niya ang isang eleganteng buket ng puting rosas. Ang mabuto ay nagpapalabas ng malambot na matamis na halimuyak. Ang mapatalo ay malamig at basa sa hawakan. Naglakad sila sa mga lilim na daanan ng mahigit 3 oras. Ang gravel ay dahan-dahang lumundag sa ilalim ng kanilang mapaa. Sa malayo ay naglaro ang isang banda, nagtatampok ng lumang nga waltz na pumipiga sa kaluluwa. Ang pag-ibig ay kapag gusto mong maranasan ang lahat ng 4 na panahon kasama ang isang tao, pag-isipang sinabi ni Vince, na nakatingin sa papangitim na katimugang langit. Ngunit sa ating panahon, ang mga tao ay gustong mag-overwinter sa kaginhawaan, at magsimula ang taksibol kasama ang iba. Masyadong maraming konsumerismo, Nina. Ang nasalitang ito ay bumabagsak ng eksakto sa matatabang lupa. Naramdaman ni Nina kung paano gumuguho ang nga hindi nakikitang dingding ng kanyang depensibong kuta, na itinayo niya sa lupngam nga taon sa kanyang paligid. Inilago niya mula sa kanya ang saklaong negosyong kanyang ama, tinawag ang kanyang sarili na isang ordinaryong accountant. At hindi ito nagabala kay Vince kahit kaunti. Ni minsan ay hindi niya tinanong ang kanyang sahot, nagpapakita lamang ng kabuuan at pag-alaga. Lumipas na ang 1 buwan at kalahati. Ang kanilang mga pakikita ay naging araw-araw. Ang buhay ay parang isang perpektong larawan, na pintangang magaan at malinaw na kulay. Nagsalita si Vince tungkol sa kasal. Tahimik, nang walang palabas. Sinabi niya na gusto niya ng isang simpleng pagpaparehistro at isang maliit na simbahan. Ang masalitang ito, ang huling nagpatahimik sa pagbabantay ni Nina. Ang isang taong nangangailangan ng para ay magpipilit ng maringal na selebrasyon. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa kanyang maluwak na rentadong apartment, mukhang lalo na nalungkot si Vince. Tahimik niyang tinitignan ang bintana, paikot-ikot sa kanyang nakamay ang isang walang laman na kristal na baso. Ang magilit ng kristal ay maputlang kumikislap sa liwanag ng lampara. Ano ang nangyayari, Vince? Lumapit si Nina mula sa likod, naglagay ng kanyang ngapalat sa kanyang nga balikat. Sa ilalim ng manipis na tela ang kanyang baro ay naramdaman ang nga napakalakting, parang nga naibabang kalamnan. Tinakpan niya ang kanyang kamay ng kanyang isa. Ang kanyang balat ay tuyot at mainit. Isa pang teknikal na pakabigo sa sistema, mahina niyang sagot. Sa ikatlong pabahay ng bata. May outbreak ng impeksyon. Urgently kailangan ang malakas na mga antibiotics. Nag-order ako ng partida. Ngunit ang aking account ay nablock ng security service para sa isang binalak na tseke. Abutin ng 5 araw ito, ngunit kailangan ang gamot bukas ng umaga. Ang nabata ay nangangalgas sa laknat. Nababali na ako sa aking kawalan ng lakas. Determinadong hinarap siya ni Nina. Makano ang kailangan? 500,000 piso. Bahagyang ngumiti si Vince. Para sa aking kumpanya ito ay isang maliit na halaga, ngunit wala akong libreng cash ngayon. Lahat ng pondo ay nasa sirkulasyon. Panginoon, napakahiya ko sa harap ng mga maliliit na bata. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang makamay. Ito ay isang walang kapintasan, pinino hanggang sa pinakamaliit na detalye na hakbang. Hindi nagalinlangan si Nina kahit isang saglit. Vince, tingnan mo ako. Hinawakan niya ang kanyang braso. Ang telangang baro ay malamig, at ang makalamnan sa ilalim ay nag-tighten, parang isang na-stretch sa napisi. Mayroon akong ipon. Palagi akong tinuturuan ng ama ko na mag-ipon. Ibibigay ko sa iyo, ang halagang iyon. Bigla siyang nakatras. Sa malamlam kwarto, ang kanyang mukha ay nababago ng isang grimatsyang nasaktan na pagmamahal sa sariling ng lalaki, na ginagawa ng napakahusay na hindi nagiwan ng kahit isang bitak para sa pagdududa. Hinding-hindi, Nina. Hindi ako kumukuha ng pera mula sa makababayhan. Ito ay taliwas sa lahat ng naniniwala ako. Makakakita ako ng paraan, manghiram mula sa managpapautang sa isang mataas na rate, ibebenta ang aking relo. Malakas niyang ipinahit ang kanyang ngapalat sa kanyang buhok.
Sa hangin ay mabigat na nakabitin ang amoy ng kanyang pabangong rosas na kahoy, hinaluan ng amoy ng matapang na itim na tsaa, lumamig sa mesa. Kalokohan. Itinaas ni Nina ang boses, mismo nagtataka sa kanyang sigasig. Sa loob niya, ay nagising ang likas na instinct ng isang tagapagligtas, sagana na may pagmamahal. Habang naghahanap ka ng nagpapautang, mauubos ang oras. Ang pagmamalaki ngayon ay hindi na angkop. Bukas ang umaga. Pupunta tayo sa ATM. At kapag nayangat ng iyong security service ang block, ibabalik mo lang ang utang na ito at kalimutan natin ang lahat. Dahan-dahan ay lumukmok si Finche sa upuan. Ang upholstery ay pipi na narinig ang pag-usap sa ilalim ng kanyang bigat. Matagal siyang nanatiling tahimik, nakatingin sa sahig, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin kay Nina, punong napakatapat, hindi mapalinlang na pasasalamat na naramdaman niya ang matamis na pag-alok sa kanyang madaliri. Ikaw ay pambihira, halos hindi marinig niyang sinabi. Ikaw ang aking walang hanggang utang na loob. Ang umaga ay makulimlim. Ang espelto ay hindi palumami sa maikling kepi na timo, now papelepes na emoy na elikepok at pinainit na pero. Sa sangay ngang bangko, ang na makapangyarihang ventilators ay gumagawa ngang ingay, amoy ngang insenso at sariwang papel. Kumuhang isang tumpak na tumpok na mga barya si Nina sa kahera. Ang cashier. Isang mataba na babay na may mataas na buhok, ay maingat na binibilang ang nga crisp na barya, malakas na nakpapalikong makina. Inilagay ni Nina ang pera sa isang puting papel na sobre at lumabas sa pintuan, kung saan siya ay naghihintay si Vince. Maingat niyang tinanggap ang sobre gamit ang dalawang kamay, parang ang pinakamahalagang kayamanan, at itinago ito sa loob ng bulsang kanyang magaang na Amerikana. Pupunta agad ako sa manga supplier, sabi niya, mabilis na inalikan siya sa templo. Ang kanyang mga labi ay tuyot. Tatawagan kita ngayong gabi. Salamat sa iyo, hindi mo masasakay ang ginawa mo. Tumingin si Nina sa kanya habang ang kanyang malawak na likod ay nawala sa likong daanan. Sa dibdib ay kumakalat ang isang mapalibot na init. Sa kanya parang ngayon lang natakpuan ang tunay na malalim na kahulugan ng kanyang buhay. Hindi lang siya umibig, mahalaga siya. Nagliligtas siya nga buhay kasama ang isang taong ang kaluluwa ay kasing linis nganyang ngamitiin. Sa pagtatapos ang linggo, bahagyang humupa ang init sa Batangas, nagbigay daan sa makapal na maliwanag na takip silim. Inimbitahan ni Rogelio Santos ang kanyang anak sa kanilang bakasyunan sa Tagaytay. Ang malaking lupain ay nalublob sa berde ngang tanim na ubas, mabangong hinoy ngang pakakatanda ngang Isabela, at basa na lupa. Umupo ang ama sa bukas na franda, maingat na inililinis ang talim ng kanyang paboritong hardin na gunting sa isang piraso ngangis na tela. Ang metal ay tahimik na nagpipiglas, nagpapakita ngang liwanag ang mababang orange na araw. Kaya, isang filantropist. Kumurto si Rogelio Santos, nakikinig sa kwento ng kanyang anak tungkol sa bagong manliligaw. Tungkol sa pera ay tahimik na si Nina, binanggit lamang ang ngamarangal na gawa ni Vince at ang kanyang simpleng sangay. At dinadalhan ka niya sa mga restoran, at binibigyan ka nga rosas, at tumutulong sa maulila. Para na siyang isang banal na tagapangalaga na bumaba sa ating katimugang rehiyon. Tatay, masyadong sinityo ka. Nagbuhos si Nina eng tisa asatasa. Ang makapal na halimuyak ng pandan at gatas ay pinuno ang espasyo sa pagitan nila. Sa dila ay naiwan ang isang magaang napait. Sa kahuli-hulian ay nakilala ko ang isang tao na hindi nangangailangan ng iyong concrete plan. Hindi pa niya alam kung sino ka. Sinabi ko na karpintero ka lang. Malakas na tumawa ang ama. Ang gunting ay nagpapaliko sa kanyang malalaking, markang edad na kamay. Karpintero. Ah, tusong babae. Sige, karpintero. Ganito, karpintero. Imbitahan ang iyong banal ngayong linggo sa tanggalian. Tingnan natin kung paano niya hawak ang tinidor at kung saan niya tinatago ang kanyang mamata. Sa mahinahon na tubig, Nina, alam mo kung sino ang nakatira. Ngunit kung ang lalaki ay matapat, hindi ako hadlangan. Ang pinakamahalaga ay pahalagahan ka niya. Masayang niyakap ni Nina ang kanyang ama sa kanyang malawak na mabalikat, isinandal ang kanyang ilong sa kwelyong kanyang flanel na baro, amoy tabako at kahoy. Nagtitiwala siya ng ganap kay Vince. Ang tanghaliang linggo ay nagdaan ng walang kapintasan. Lumitaw si Vince sa pintuan ng maluwag. Ngunit walang mapakmahal na karangyaan na bahay na may isang boket na mga simpleng puting ilang-ilang para kay Nina at isang bote ngang handa na brandy para sa may-ari. Nakilala niya ang kanyang sarili ng may dignidad, hindi nagmamakawa, nagsalita ng pantay-pantay. May kaalaman na nakipag-usap tungkol sa mga problemang logistik sa Visayas. Maingat na iniwasan ang matalim na mga sulok.
Kumurto si Rogelio Santos ng malalim na kilay, nagtatanong ng nga nakakalito na tanong tungkol sa profitability ng negosyo, ngunit madali ring sumasagot si Vince, gumagawa ngang na numero at katotohanan. Sa sandaling nailatag ang inihaw na isda sa mesa, mabanggong, nagtatago ng mainit na lemon na juice at amoy rosemary, makintab na nagrelax si Rogelio Santos. Mayroon kang kapit, Vince? Nang may pagsangayon ay narinig ang ama, nagbubuhos ng mainit na inuming gawa sa bahay para sa bisita, sa isang mausok na baso. At nasa tamang lugar ang ulo, at ang pinakamahalagang bagay, hindi siya isang walang silbi, hindi ko matitiis ang nga modernong lalaki na makikipot ang pantalon, na nakakalam lamang na maging maliksi ang dila. Nasanay akong magtrabaho, Rogelio Santos, mapagpakumbabang ngumiti si Vince, bahagyang ininom ang inumin. Ang pagtikim ay madali para sa kanya. Ang lalamunan ay ritmo na lumipas. Ang buhay ay mabilis na nagturong pahalagahan ang kinita. At si Nina ay hindi ko pahintulutang magalit. Siya para sa akin ang pinakamaliwanag na nangyari sa nakalipas 6 taon. Umupo si Nina sa tabi, naramdaman ang isang bukso eng dugo na nagpuputla eng kanyang pisngi. Masaya siya. Ang perpektong larawan ay nabuo sa mapiraso, bumubuong isang pantay na mapayapang tela. Parang lahat ng nakaraang kabiguan ay paghahanda lamang para sa pakikitang ito. Pagkatapos ang tanghaliang iyon, si Vince ay madalas nang dumalaw sa kanila. Ang ama ni Nina, naganap na naniwala sa alamat ng isang marangal na mangalakal, ay kahit ilang beses na nagbigay sa kanya ng mahahalagang payo tungkol sa malokal na supplier. Si Nina ay ganap na natunaw sa relasyon. Masayang naglipat siya kay Vince ng maliliit na halaga, minsan para sa kagamitan sa palakasan para sa mga kabataan, minsan para sa mga sapatos sa taglamig para sa mas batang grupo. Lagi siyang nagdadalangam nga resibo, nangaling totong sulat kamay, na may mga malabo na selyo ngang ilang maliliit na kooperatiba. Inihayak niya ito sa pamamagitan ng pagbili ng nga kalakal mula sa wholesale na bodega, kung saan walang nagtanong ng nga karagdagang katanungan. Hindi tiningnan ni Nina ang nga papel na ito. Ang tiwala ay nagbubulak ng mas mabisa kaysa sa anumang tali. Isang maliit na bahagyang nakikitang ulap lamang ang minsan ay nagdilim sa kanyang maliwanag na abot tanaw. Isang gabi, habang inaalis ang magawalang laman na tasa ni kape mula sa mesa sa apartment ni Vince, aksidente niyang ibinaba ang kanyang folder na trabaho sa sahig. Mula rito ay, lumabas ang nga dokumento na parang isang hanay. Lumuhod si Nina upang tipunin ang nga papel. Sa pagitan ng nga boring na resibo at mga kasunduan sa pagpapaupa ay isang malikinang na reklamong pamplito ngang, isang eksklusibong car dealership na nagbebenta ngang mahal na sasakyan. Ang isa sa mga kotse, isang maringal na sport sedan ng pinakabagong modelo, ay napapalibutan ng pula na marker. Sa tabi sa mamargin ay may nakasulat na komento, na ginawa ngang lumilipat na sulat kamay ni Vince. Kulang pa ngang 300,000. Kumurto si Nina. Naalala niya kung paano kinumbinsi siya ni Vince na hindi niya kailangan ang isang kotse, na mas gusto niyang invest ang kanyang nga libreng pondo sa negosyo at tulong sa mga bata, at ang pagsakay sa taxi ay mas kapaki-pakinabang. Maingat niyang inilagay ang pamplito pabalik sa folder. Marahil, nangangarap lang siya, pinatahimik niya ang kanyang sarili, tumayo mula sa kanyang tuhod. Ang malalaki ay madalas na nagbabrowse ng mga magazine ng sasakyan, tulad ng nga bata sa mga katalogo ng laruan. Walang masama. Maingat niyang itinaboy ang hindi kasiyasiyang pag-isip. Kung sana ay alam niya na ang maliit na episode na ito ang unang bitak sa perpektong fasade. Sa likod ng kung saan ay nakatago ang isang nakakawa na walang laman. Pagkaraan ng 2 linggo, ginawa sa kanya ni Vince ang kanyang proposisyon. Ito ay naganap sa baybayin sa ilalim ng ingay nga alon na natamaan sa malalaking bato. Ang malak na spray ay nakabot sa mukha. Nagiwan ng amoy ng dagat sa mga labi. Lumuhod si Vince ng tuwid sa basa na konkretong parapet at iniabot sa kanya ang isang malambot na kahon. Sa loop ay maputlang kumikislap ang isang eleganteng singsing na may maliit, ngunit malinis na bato. Nina, hindi ko ipinangako sa iyo ang gintong bundok. Ang kanyang tinig ay narinig ng seryoso, pinalampas ang ugong ng alon. Hindi pa matatag ang aking negosyo, ngunit nangangako ako sa iyong katapatan, pag-alaga, at isang tahanan kung saan laging maririnig ang tawang pambata. Maging asawa ko. Umiyak siya, pinisil ang kanyang ngapalat sa kanyang mukha. Ang mga luha ay halo ng spray ng dagat. Vince. Inilagay niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang metal ay lumamig ng balat. Mahigpit na niyakap ni Vince si Nina, naglubok ng muha sa kanyang buhok. Hindi niya nakita ang kanyang nga mata sa sandaling iyon. Ang ngamatang isang mandaragit na sa wakas, ay naisara na ang bitag. Ang kaligayahan ay nagagawa ang tao na maging pabaya.
Sa isang estado ng euforia, ang paningin ay nawawalan ng linaw, at ang intuisyon, ang panlup na bantay na ito, ay matamis na nakakatulog sa pintuan ng kamalayan. Ang paghahanda para sa kasal ay nakpaikot kay Nina sa isang komportableng hurpul ngang gawain. Nagpasya silang huwag magsagawangang maringal na selebrasyon. Iginiit ni Vince ang isang tahimik na pagtitipon ng pamilya, at mainit na sinuportahan ni Nina ang ideyang ito. Ang ama, nang malaman ang tungkol sa paparating na kaganapan, matagal na nanahimik, pinapalipas ang kanyang panga, at pagkatapos ay simpleng sinabi. Ito ay para sa inyo, basta't ito ay nagbibigay ng kasiyahan. Ang Setyembre sa Batangas ay naging transparent at maingay. Umurong ang init, nagiwan ng malambot na maaraw na init. Ang hangin ay amoy inihaw na mais at mga tuyong dahon, na inaalay ang mga janitor tuwing umaga sa mabibigat na bunton. Nang Martes na iyon ay lumabas ng maaga si Nina sa trabaho. Nais niyang kunin mula sa butik ang kanyang simpleng puting damit, muling hinahimula sa lumang kasuotan ng kanyang ina, at pumunta sa panaderya para sa maasariwang profiteroles. Si Vince ay, lebis na nagustuhan ang Gustard Cream. Naglakad siya sa makitit na kalye. Nagtatama sa engay-megay aroma engay taglagas. Sa harap ay ang intersection na humahantong sa lungsot na pamilihang lugar, maingay, maraming mukha, kung saan ibinebenta ang lahat, mula sa homemade na white cheese hanggang sa murang chasset players. Tumigil si Nina sa isang kisos ng pahayagan upang ayusin ang sinturong ng kanyang sapatos. At bigla, sa gitna ng makulay na karamihan sa pamilihan, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Amerikanang kulay buhangin, perpektong postura, isang katadang briefcase na madaling nakabitin sa kamay. Si Vince. Nais na niyang tawagin siya, masayang pumawing kamay, ngunit ang mga salita ay naabalahan sa kanyang lalamunan. Ang eksena na nakabukat sa harap ng kanyang mata ay nagpabagal ng oras, na nagiging isang makapal at malamig na pulot. Sa sulok ng mainit na tapyas na pader ngang panaderya, nagpapalabas ngang makapal na amoy ngang sariwang tinapay at kanela, umupo ang isang matandang artista. Isang lumang natitiklop na upuan, isang gasgas na kahoy na easel na may basak na furnish. Ang hangin ay walang malasakit na nagpapalipas ang maputing buhok ng matanda. Gumuguhit siya ang isang portrait ng pastels, maingat na dumadala ang ngalinya sa magaspang na papel. Si Vince. Naabala sa pag-usap sa kanyang bagong telepono na may malaking screen, mabilis na lumiko sa sulok at bumangga ng tuwid sa easel. Ang kahoy na tripod ay may tuyong maawa na tunok na bumaksak sa aspalto. Ang kahon ng gatsalk ay naitaob. Ang magamay kulay na silindro ay kumakalat sa lahat naga, direksyon, nagiwan naga maliwanag, na malikabok, na magabakas, sa gray na bato. Magagago, matanda, pumapaligid ka dito sa daanan, ang mataw ay hindi makakarating ng matahimik, sumigaw si Vince. Ang kanyang palaging malambot, napalibutan na baritone ay biglang nagklang ng hayak na metal. Naglatak ng karumihan dito mismo sa daanan. Hindi ka palaran na magtrabaho ng maayos, na magsalubong sa ilalim ng iyong nga paa. Abalang lumuhod ang matanda, sinisikap na makolekta ang nasirang chalk na may mga matigas na mapugang daliri. Ang balat sa kanyang nga kamay ay transparent, na natatakpan ng ambon ng matandang mansa. Patawarin ninyo, Ginoo, hindi ko sinadya. Nanginginig ang tinig ng artista sa takot at kahihiyan. Maingat na tinanggal ni Vince ang kanyang perpektong buhangin na pantalon, kahit walang alikabok sa kanya. Pagkatapos ay sadyang tiyak niyang tinapakan ang kanyang mamahaling katadang sapatos sa isang maliwanag na asul na chalk, binubuo ito sa pinong alikabok. Umalis ka dito bago ko tawagin ang pulis para sa ilegal na aktibidad. Itinapon niya sa kanyang balikat at mayabang na tumalon sa itapon na pastels, muling humawak ng telepono sa kanyang tainga. Si Nina ay nakatayo sa 10 hakbang, nakalilim sa isang tindahan ng bulaklak. Ang hangin ay biglang naging makapal, parang salamin. Kulang siyang oksigen. Sa dibdib ay nabuo ang isang mabigat na tingga na walang laman, nagbibigay nga abdo. Ito ang kanyang Vince. Ang parehong taong kahapon ay halos umiyak, nagdurusa sa may sakit na ulila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mapagpakumbabang karangalan at ng walang dahilang pang-abuso sa araw-araw na ito ay napakatalamak na tinanggihan ng isip na paniwalaan ang kanyang mga mata. Hindi tumakbo si Nina upang humabol sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda, yumuko sa kanyang makamay, tuwid sa kanyang magaang na damit, dinumihan ang laylayan sa maalikabok na aspalto, at tahimik na nagsimulang tipunin ang mga pirasong chalk. Tumingin sa kanya ang matandang kumupas, punong luhang nga mata at tahimik na sinabi, "Salamat, anak." Ang isang masamang tao ay lumikas ng walang laman. Ang masalitang ito ay tumunok na parang isang hatol.
Pakaraan ng isang oras si Nina ay sakay ng ang isang marumi at mainit na alon ng bus palabas ng lungsod. Kailangan niyang malaman ang lahat hanggang sa katapusan. Ang ikatlong pabahayang mga bata ay tinanggap siyang amoy ang klorine, nilutong repolyo at lumang pinatulok na plaster. Ang gusali ay nangangailangan ng malubhang pag-ayos. Ang pintura sa fachade ay nagbalat na, ang makahoy na frame ng bintana ay natuyo at basak na. Ang direktor, si Tita Dory, ang isang mahigpit na babae na may malalim na mga anino sa ilalim ng kanyang nga mata ay tinanggap si Nina sa isang maliit na opisina, puno nga gray na folder. Finlandes. Isang charitable foundation. Pagod na pinisil ni Tita Dory ang tuktok ng kanyang ilong ng tanikalang kanyang murang salamin. Mahal na anak ko, hindi namin nakita ang maganong foundation dito. Anong mga antibiotics? Ang aming bubong sa kwarto ang tulok ay tumatagos na sa loob ng 2 taon. Naglalagay na kami nga aluminum na balde kapag may ulan. Walang mapaglilipat na 600,000 ang dumating sa amin nitong linggong ito, ninong nakaraang buwan. Ang pamahalaan ay naglalaan ng kaunti. Sa pamamagitan ng maiyon ay nabubuhay kami. Ang ilusyon ay sumira ng ganap. Bawat salita ni Vince, bawat matalas na tingin niya, bawat buntong hininga niya ay bahagi ng isang palabas na walang malamig na isinagawa. Sa memorya ay kumikislap ng nakakatakot, mapaknasak na linaw ang glossing katalogo ng kotse, na aksidenteng nahulok mula sa kanyang folder. 300,000 piso para sa isang bagong sports sedan. Eksakto itong halagang planado niyang katasin mula sa kanya, pinoprotektahan ang pinakabanal, ang sakit ng nga bata. Lumabas si Nina mula sa pabahay ng bata. Ang araw ng Setyembre ay maliwanag na sumisinag, ngunit naramdaman lamang niya ang malamig na pumipigil sa kanyang nga bituka. Hindi siya naghisterya. Ang pagmamahal sa sarili, at galit ay nasunog sa kanya ang lahat ng kahinaan, na nag-iwan lamang ng bakal na nagtatawid na determinasyon. Kinuha ni Nina ang kanyang telepono at nadial ang numero ng driver ng kanyang ama. Tito Danny, tanong niya, narinig ang katawan na mabigat na pahinga sa telepono. Kailangan ko ang iyong tulong. Ang ama ay hindi dapat malaman. Ito ang aking personal na bagay. Pagkatapos marinig ang kanyang magulo ngunit matatak na salaysay, ang dating militar ay sumagot ng maikli. Naintindihan. Saan tayo makikita? Ang malit na kwarto ng makeup sa Regional Dramatic Theater ay amoy sunog na cork, hairspray at lumang powder. Ang kaibigan ni Nina, si Lena, na naklilingkod doon bilang punong makeup artist, ay tahimik na nakinig sa kwento. Ang kanyang nga manipis na daliri lamang ang malakas na kumupkop sa isang tubong liquid foundation. Gagawin natin ito sa pinakamahusay na paraan, Ninang, naputol ni Lena. Kahit ang sariling ina mo ay hindi mo makikilala. Gagawa ako sa iyong isang nangangailangan na bata na ang lahat ng kanyang huwat na pintura ay mabubuhusan. Nagtatrabaho siya sa mukha ni Nina ng halos 2 oras. Sa pamamagitan ng liquid latex, gray na anino at medical na pandikit, ang batang namumukatkat na balat ay natatakpan ng malalim at walang buhay na mga kulubot. Ang masulok ng ngalabi ay walang pagpapalat na bumaba. Ang abuhing magulo na peruka, na katulad ng nakakulop na abaka, ay maasahang nagtatago ngang makapal na kastanyas na buhok. Ang isang lumang walang hugis na Amerikana, tinupok ng mots, gusgusin na panloop na sapatos, na natuklasan sa malayong sulok ng wardrobe ng teatro, ay isinuot kay Nina. Handa na. Tingnan mo. Ibinalin ni Lena ang upuan patungo sa malabong salamin, napapalibutan ng maliwanag na mga ilaw. Mula ron ay isang ganap na banyagang nilalang ang tumingin kay Nina. Isang pagod, buhay na pinagsamang matanda na may patay na tingin, kahit hindi na kailangan ni Nina na magsanay ng lakat o boses. Ang hindi kapanipaniwalang bigat ng pagtataksil ay mismo nagpababa sa kanya sa lupa, yumuko sa mga balikat at ginawang mabagal ang manggagalaw, nagsasalong. Ang gabi ay lumakpas sa Batangas bilang isang makapal na lila na anino. Sa kahabaan ng baybayin ay nagnining ang mainit na dilaw na ilaw ng gagawang bakal na poste. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na isda at mamahaling tabako. Si Vince ay mahilig kumain ng hapunan sa panoramic restaurant na bahay na dagat. Ang malalaking bintana nito mula sahig hanggang kisame ay nakaharap sa papagalawang look. Si Nina, nagsasalongang matalampakan ng sapatos sa basa at madulas na cobblestone, ay lumapit sa pangunahing pasukan na nalilinawan ang ilaw ang neon sign. Sa anino ang isang makalat na punong-puno sa magwa 10 metro mula sa restoran, nagtatago sa kadiliman, ay isang hindi kapansin-pansing gray na van ni Tito Danny. Hindi matagal ang paghihintay. Ang ma-automatic na pintuan ng salamin ay dahan-dahang bumukas. Lumabas sa pintuan si Vince. Wala siyang kasama.
Mahigpit na hawak ang kanyang braso ng isang mataas na blonde sa isang masikip na pulang damit. Malakas na tumawa si Vince, nagpapakita ngang pantay na ngipin, at masigasig na nakukuwento sa kanyang kasama, nagpapagana ngang kanyang baywang tulad ngang may-ari. Mula sa kanya, tulad ng palagi, ay amoy ng mamahaling pabango at pagmamalaki sa sarili. Humakbang si Nina ng direkta sa harapan niya, hinaharangan ang daan patungo sa paradahan. Anak, umangal siya, maingat ng nguyang ang pinalawak, pinahigpit nga latex na mga labi. Ang tinik ay nagpapalabas ng tunog, kawawa-awa. Bigyan mong ilang sentimo para sa kapakanan ng Diyos, wala akong pambili ng tinapay. 3 araw na akong hindi kumakain ng kahit ano. Maawa ka, mabait na tao. Iniabot niya ang nanginginig na kamay sa kanya, may nakakapit na espesyal na teatral na dumi. Ang kanyang madaliri ay bahagyang nahawakan ang manggas ng kanyang walang kapintasan na buhangin na Amerikana. Ang reaksyon ni Vince ay agarang at walang awa. Ang magalang na ngiti nga lipunan ay lumapak mula sa kanyang mukha, parang tinanggal ngang isang bagyo, nagbibigay daan sa isang hayop na uya. Umalis ka dito, basura. Malakas na tinulak ni Vince si Nina sa dibdib. Ang siko ay napakabilis kaya hindi niya napanatili ang balanse at mabigat na nahulog sa mga bato nga hagdan, masakit na tinamaan ng kanyang balakang. Naglayat ng walang kabuluhan dito. Seguridad. Ano ba ang tinitingnan ninyo? Itapon ang pulubing ito. Sinira niya ang aking buong gabi at amoy siya NG basura. Kinulubot ng blonde ang kanyang pindutang ilong at may pandidiring umurong ng isang hakbang, tinatakpan ang kanyang mukha ng isang maliit na bag. Kinuha ni Vince mula sa bulsa ang isang basang alkohol na napkin at nagsimulang maingat, matindi, iwipe ang manggas ng kanyang Amerikana, na parang ang aksidenteng pahawak ngang mahina na tao ay maring mahawa sa kanya ngang nakamamatay na sakit. Dahan-dahang tumayo si Nina. Ang tuhod ay masakit mula sa palo, ngunit ang pisikal na sakit ay nalunod sa isang napakalaki, nakakasunok na pakiramdam ng kalayaan. Ang huling nakalason na patak ng pag-asa ay umalis na sa kanyang dugo. Ang maskara ay nahubat na. Wala ng ilusyon pa. Wala siyang sinabi, basta't umatras sa makapal na anino ngang haligi at itinataas ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyales. Mula sa griffan ay mabigat, walang ingay na lumabas si Tito Danny. Ang dating militar, isang taong napakalaking lakas, ay lumipat ng may kakilakilabot na grasyosidad ng isang mandaragit. Lumapit siya kay Vince mula sa likod, amoy nege langis nege baril at matapang na usok nege sigarilo. May kausapin siya, sir. Inilagay ni Tito Danny ang kanyang mabigat na palat sa balikat ni Vince. Ang makapal na mga daliringang bantay ay sumikip, naging pira-piraso ang mahal na Italian na tela ng walang kahabagan. Alisin mo ang iyong makamay. Sino ka ba talaga? Tatawagin ko na ang pulis. Ang tinig ni Vince ay nakasala sa mapahinayang na falsetto. Ang kinang ay mabilis na lumayas mula sa kanya, na inilalantat ang maliit na duwak na lalim ng isang manloloko. Tawag ka. Ngunit una ay mag-drive tayo, huminga ngang sariwang hangin sa isang lugar ng mag-isa. Dahan-dahan ngunit hindi mapiglan na inakay ni Tito Danny si Vince patungo sa van. Ang huwad ay napakalakas kaya humihinga si Vince ang sakit sa clavicle at sunod-sunod na sumunod. Ang kasamang manloloko ay natakot na sumigaw at nakmadaling itago sa mapintuan ng restoran, abalang naktutusok ng mataas na takong sa marmol. Bumalik si Nina sa wardrobe. Malakas niyang pinunasan ang kanyang mukha ng cotton disc, tinatanggal ang mga piraso nga huwad na paktanda. Ang tubig sa lababo ay nakulay nga marumi at gray. Kasama ang latex at makeup, nahugas niya ang mga labi ni Vince. Ang kanyang ugnayan, ang kanyang malambot na tinig, ang kanyang nakasinungalingang pangako. Nakriyak ang pintuan pagkalipas ng 2 oras. Sa pintuan ay lumitaw ang mabigat na silweta ni Tito Danny. Mula sa kanya ay dumating ang gabingang katangian at dagat. Tapos na. Mahinang sinabi ng driver. Mabigat na lumakpas sa mabalong Viennes na upuan. Ang upuan ay kawaawang nagkrik. Lumakpas na ang iyong nobyo, tulad ng isang pinuling lobo. Dinala ko siya sa isang ligaw na dalampasigan sa Mangga Bato. Kadiliman. Ang mga alon lamang ang gumagawang ingay, at ang hangin ay umalingaw-ngaw. Hindi ko siya pinindot ni minsan, tita. Inlagay ko lang siya sa dulong bangin at inisplikahin kung kanino ang anak na nakagulang siyang dayain. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Rogelio Santos. Ang matuhot ng lalaki ay kumupas sa takot. Doon mismo, sa basa na bato, lumuhod siya. Umanggal. Masamang simangot ang driver, na parang nalunok ngang maasim na prutas. Isang karaniwang manloloko, nahanap ngang nga babaeng may pera, nagbibigay nga alikabok sa kanilang nga mata, pinipiga ang awa. Ang pera na ibinibigay mo sa kanya,
Inililipat niya sa kanyang personal na account. 300,000 na niya nakolekta. Pinilit ko siya mula sa kanyang telepono, sa pamamagitan ng kanilang bagong internet banking, na ilipat ang lahat ng iyong pondo pabalik hanggang sa 1 sentimo. At bukas ng umaga, alis siya mula sa Batangas magpakailanman. Nangako ako sa kanya na kung muli pa akong makikitang kanyang anino sa aming lugar, ipadala ko siya para mapakain ang mga isda. Naniniwala siya. Malalim na huminga si Nina. Ang hangin ay pumunong kanyang ngabaga, nagdudulot ng kaginhawaan. Ang pagmamalaki at galit ay nasunog sa kanya ang lahat ng kahinaan, na nagiwan lamang ng malamig na abo ang karanasan. Ang Oktubre ay nagidala sa Batangas Nigra matagaw na ulan at lamig. Ang lungsod ay parang naligo, itinulok ang taksibol na abala at nahulok sa isang regular na tahimik na buhay. Ang mapuno ay nagbihis ng gintong kulay, at ang dagat ay nakaroon ng malalim na mabigat na kulay. Ang karanasan kay Vince ay maaring nag-embitero kay Nina, pinilit siyang mapot sa lahat ng kalalakihan, ngunit ang natural na karunungan ay nangibabaw. Naunawaan niya ang pangunahing bagay. Ang pangangailangan na magbigay ng init ay wala sa kahit saan. Pinili lang niya ang maling tatanggap. 3 linggo pagkatapos ngang makabuluhang gabi sa restoran, nakatayo ulit si Nina sa pintuan ng ikatlong pabahay ng bata. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa lumang service van ng kumpanyang kanyang ama. Ang katawan nito ay puno nga roll nga makapal na vinyl flooring, MAGA lata, NG pintura, at MAGA kaon NG. Tunay na de kalidad na antibiotics. Si Tita Dory, nakakita ang kayamanan, umiyak, pinunas ang kanyang ngaluha sa sulok ng isang trikot na shawl. Nina, paano ito? Manalangin kami para sa inyo magpakailanman. Hindi kailangang manalangin, Tita Dory, mahinahon na sumagot si Nina. Suot niya ang simpleng maong at mainit na tela na sweater ngang magaspang na tahi. Kailangan ay ayusin ang bubong at baguhin ang sahig. Ang mamanggagawa ay darating bukas ang umaga, at gusto kong tumulong mismo, gamit ang aking makamay, at hinihiling ko sa inyo ngang isang pabor. Huwag hayang malaman ng sinuman na ako ay anak ng may-ari ngang construction base. Para sa lahat, ako ay si Nina lamang, na dumating upang tumulong sa kanyang oras ng pahinga. Kinabukasan, dumating si Nina sa lumang galurang blok ng internet. Dun, sa dating boiler room, ay isang carpentry workshop. Nang ibuksan ni Nina ang mabigat, upholstered na pintuan, isang makapal, nakakalango na amoy ng sariwang chips ng kahoy, pine resin at mainit na pandikit ng karpintero ang bumagsak sa kanya. Ang aromay na ito ay radikal na naiba mula sa matamis na huwat na pabango ni Vince. Ito ay toto, matatag, tapat. Sa gitna ng kwarto, na inilawan ng maputlang mailaw, ay isang malaking workbench. Sa ibabaw nito ay isang mataas na malawak na lalaki sa isang gas-gas na denim na overall. Ang kanyang magaan at mapanghimagsik na buhok ay bahagyang may alikabok ng kahoy. Ang matalagang makamay ay may tiyak at tumpak na makilos na gumagamit ng plane sa isang makinis na tabla. Ang chip ay gintong singsing na nahuhulok sa sahig. Sa paligid ng master ay 3 batang lalaki na mga 7-8 taong gulang, na bihani at nakmamasid sa proseso. Gayon nga. Nga bata, ang makapal, mahinahon na tinik ang lalaki ay pinuno ang espasyo ang workshop. Ang kahoy ay hindi nagpapahintulot ng pagmamadali, kailangan itong tratuhin ng may paggalang. Ginagawa natin ang butil ng maayos, hindi nagmamadali. Ang mga mata ay natatakot, ngunit ang mga kamay ay gumagawa. Walang kusanglop na pinakmasdan ni Nina ang eksena. Nakaroon ito ang napakaraming simpleng, hindi nagawa-gawang harmonya na sa isang sandali ay nahawakan ang kanyang hininga. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at napansin si Nina. Mayroon siyang nga maliwanag na nakakalam na mga mata na may network ng maliliit na kulubot sa mga sulok. Bakas ng patuloy na pakiap sa trabaho. Magandang hapon. Ano ang iyong layunin sa amin? Inilagay niya ang eroplano at pinunasan ang kanyang malawak na mapalat sa makapal na tela ang kanyang overall. Sa magadaliri ay makikita ang lumang pamumuti na puting paklat. Magandang hapon, ako si Nina. Isang social worker, ibig sabihin, isang katulong lang. Bahagya siyang nahinto, naalala ang kanyang bagong alamat. Sinabi ni Tita Dory na kailangan mong tulong na linisin ang ngalumang frame bago ipintura. Sinesuringang lalaki siyang isang matiyagang tingin. Nang walang anino ngang katuwa o kayabangan. Isang simpleng pagsusuri sa trabaho. Marcos, iniabot niya sa kanya ang kanyang kamay. Maingat na inilagay ni Nina ang kanyang palat sa kanya. Ang handshake ni Marcos ay matatag, ang balat ay matigas, magaspang mula sa makulipas, ngunit kamanghamanghang mainit. Maputik ang trabaho. Nina, hindi para sa kanong malinis na sweater. Hindi ako natatakot sa alikabok, Marcos.
Mayroon ka bang spare na apron? Halos hindi napansin ni Marcos na ngumiti. Sa ngititing ito ay wala ni isang patak ang kasinungalingan. Mahahanap. Naroon sa pako. Kumuhang sandpaper, ipakikita ko sa iyo kung paano harapin ang nga frame. Naksuot sini ng bastos na canvas na apron, amoying linseed oil, at nagsimulang trabaho. Nagtrabaho sila ng tahimik. Ang tuyong pagugas ng sandpaper sa kahoy lamang, at ang tahimik na bulong ng gabatang lalaki ang nagagambala sa katahimikan. Pagkaraan ng isang oras, naramdaman ni Nina na may bahagyang humila sa gilid ng kanyang apron. Ibinaba niya ang kanyang nga mata. Sa tabi ay nakatayo ang isang payat na batang lalaki na 6 na taong gulang, pinagupitan ng makina. Napakalaking, hindi angkop sa bata na seryosong makayumangging mata ang tumingin kay Nina na may nakatago na pag-asa. Tita, para ba sa akin ka? Tahimik na tanong ng bata. Ang kanyang tinik ay narinig ng nanginginig, na parang natatakot siyang takutin ang swerte. Ako si Gino, alam ko kung paano makles ng sapatos at kinakain ko ang lahat ng lugaw. Ikaw ba ang aking nanay? Parang isang naistretsa na pisi ang naputol sa loop ni Nina. Sa lalamunan ay may masakit at mainit na bukol. Ito ang eksaktong alingaw-ngang sakit ng ibang tao, na hindi maaring tahimiking ng pra o magagandang salita. Naunawaan niya na ang maliit na taong ito ay araw-araw ay naghihintay ng isang himalay. Tinitingnan ang namuhang ang gabagong tao, naghahanap sa kanila ng isang babay na isang araw ay nag-iwan sa kanya sa malamig na bangketa. Lumuhod si Nina, naging mukha ng mukha kay Gino. Hindi pinansin ang alikabok ng kahoy, maingat niyang hinaplos ang bata sa kanyang maikling pinagupitang ulo. Kumusta? Gino. Hindi ako ang iyong nanay. Sinabi ni Nina ang masalitang ito nang hindi kapanipaniwalang malambot. Nakita niya kung paano agad na naparam ang liwanag sa kulay kayumangging mga mata, at nagmadaling nagdagdag. Ngunit gusto ko na maging tunay na kaibigan mo. Pwede ba akong makipagkaibigan sa iyo? Hindi magtitiwala na huminga si Gino. Magkaibigan. At hindi umalis ang nakaibigan magpakailanman? Ang tunay na hindi kailanman, tiwala na sinabi ni Nina. Gusto mo ba, bukas ay magdadala akong libro tungkol sa mga barko? Magbabasa tayong makasama. Dahan-dahang tumango ang bata at bigla ay niyakap niya ang kanyang lik ng kanyang manipis na mga braso, isinandal ang kanyang ilong sa balikat. Mula sa kanya ay amoy ng sabon ng bata at malakit na lugaw. Niyakap siya ni Nina bilang sagot, naramdaman kung paano dumadating ang nga hindi inaanyayahang luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa ibabaw ng ulong ng bata at nakatakpo ang tingin ni Marcos. Nakatayo ang karpintero, nakasuporta sa workbench. Sa kanyang mga mata ay nabasa ni Nina ang malalim na paggalang at isang bagay na higit pa. Tahimik. Walang salitang pakilala sa kanyang kabutihan. Hindi siya nang himasok ng nga tanong, hindi naglabas ng hindi angkop na mga biro. Naunawaan lamang niya siya. Gino, tinawag ni Marcos gamit ang kanyang makapal at pantay na tinig. Tulungan ang master. Kailangan kong pag-uri-urin ang mga pako ayon sa laki. Magagawa mo ba ito? Kailangan ni Nina ng trabaho. Ang nga frame ay hindi maglilinis ng kanilang sarili. Ayaw na bitawan ni Gino si Nina at pumunta sa workbench, nagmamalasakit na kumurto. Maingat na inilayo ni Marcos ang bata, binibigyan si Nina ng oras na kontrolin ang kanyang nga emosyon. Ang simpleng likas na katakduhang ito ay humanga sa kanya ng higit pa kaysa sa pinong mga asal ng isang taga Maynila. Ang Nobyembre ay nagdala sa Batangas ng mamalamig at matalim na hangin. Mabigat na nagbabagyo ang dagat, nagtatapon sa mga walang tao na bato sa baybayin ng kayumanggi at alon ng algay at makinis na maputing gawa. Sa gayong nga araw, ang lungsot ay nagtago sa likod ng makapal na madingding ng nga bahay, nagbabalot ng tela na kumot. Ngunit para kay Nina, ang lumang carpentry workshop sa internet ay naging pinakamainit, pinakamaasahang lugar sa mundo. Pumunta siya doon tuwing weekend. Ang alamat ng isang simpleng tagalungsot ay matatak na nakadikit. Si Marcos ay hindi kailanman nagtatanong ng mga hindi kailangang tanong, hindi nagtatangkang pumasok sa kaluluwa gamit ang marumi at mabigat na zapat na hindi angkop na usyosidad. Nahintay lang siya sa kanya, nagbubuong ng malakas na itim na tsaa sa isang mataas na metal na teapot na may mga tuyong gulay na kaawa-awa. Naglalagay sa mesa na natatakpan ng alikabok ng kahoy ng dalawang makapal na puting faience na tasa. Ang kalan sa sulok ng workshop ay busok na gumagawa ng ingay, sabik na nilulunok ang mga tuyong kahoy. Ang init mula sa nakningning na cast iron ay hinaluan ng maanghang na amoy ng natutunaw na pine resin at langis ng makina. Umupo si Nina sa likod ng isang lumang manual na makina ng tahi. Ang mabigat na metal na gulong ay maingat na umikot sa ilalim ng kanyang palad, at ang karayom ay tuyo at ritmikong tumatapik sa makapal na mustard na tela.
Naktahi si Nina ng gabagong kurtina para sa mga kwarto nga pa. Ang nakaraan, na natuyo at napakanipis, ay hindi nagpoprotekta sa mga ulila mula sa mga draft na gumagala sa mga koridor. Si Marcos ay nakayuko sa workbench. Ang kanyang matatag na mga kamay na natatakpan ng magang na mga buhok ay kumpiyansa na gumagamit ng malalaking sandpaper. Nagre-restora siya ng lumang sled para kay Gino. Ang makolyas ay matagal ng kalawang, ang makahoy na plank ay natuyo at nasira na. Isinayos ni Marcos ang mga bagong detalye mula sa matibay na beach. Pinagtatahi ang mga ito ng may talagang jewelry level na katumpakan. Natulog si 6 na taong gulang na Gino doon mismo, sa isang saging na velvet na sofa sa sulok, natatakpan ng malawak na working jacket ni Marcos. Sa pagtulog, nakakatawa na kunukunotang bata ang kanyang ilong at tahimik na umagos. Madalas na pinakmasdan siya ni Nina nga mamapakmahal, punong lihim na malungkot na tingin. Ang malilit ay mabilis na naging para sa kanya hindi lamang isang tauhan ng internet. Pinuno niya ang umawit, masakit na kawalan, na nabuo sa dibdib pagkatapos ng kamakailang pagtataksil. Pagod na ang beach. Ang mababang pantay na tinik ni Marcos ay lumabag sa komportableng katahimikan. Nagpahit ng kanyang magaspang na hinlalaki sa sariwang hiwa. Matagal sa halumigmig. Akala ko ay hindi ko maliligtas ang prepasyon, at tinanggal ang nangilaw na itaas na layer. Sa loob ay malinis ang kahoy, tumutugtog. Mabubuhay ito. Matagal na maglilingkod sa bata. Pinigilang lumikot ni Nina ang gulong ng makina. Sa kwarto ay nakabitin ang katahimikan, naputo lamang ang ugong ng apoy, at nang ingay ng hangin, nalulunot sa baso ang bintana. Ganito rin ang tao, Marcos, tahimik na tanong niya, pinipigyang ng mainit na mga palat ang mapayapang linen na tahi. Parang ang isang tao, ay ganap na sira, nabubulok mula sa kasinungalingan. At sisimulan mong mahukay ng mas malalim, at doon ay makikita ang kalinisan. Inilagay ni Marcos ang kanyang instrumento. Lumapit siya sa kalan. Sa isang bakal na fire poker ay nahagis ng ilang tuyong kahoy sa loob. Ang nagintong apoy ay nakakagulat pataas, inilawan ang kanyang tahimik na mukha na hinipan ng hangin. Iba't ibang tawang nakakatagpo, Nina. May tunay na bulok. Sa labas ay natatakpan ng mamahaling barnis, kumikislap sa araw, nagpapasayang ang mata. At mahahawakan mo ngang iyong daliri, nagiging alikabok ito. Walang init mula rito, walang benepisyo. Magdudumi ka lang iyong nga kamay, at mawaing mawawala ang iyong oras. At may marangal na kahoy, maaring matahingang tadhana, nakagasgas, pinalong ang panahon, ngunit ang panloop na piston ay matatag. Ang ganoong kahoy ay tatanggap ngang anumang suntok. Ibinagsak ni Nina ang kanyang nga mata. Ang nasalitang karpintero, lubhang simple at makabuluhan, ay tumama ng eksakto sa target. Naalala niya ang perpektong buhangin na Amerikana ni Vince, ang parehong nagliliwanag na lak na bulok, at tumingin sa maguya, natatakpan ng maliliit na gasgas na makamay ni Marcos, tunay na naglilika ang init. Kamakailan ay lubhang nakamali ako sa isang tao, nagtapat siya. Ang boses ay bahagyang nanginig, inilalantat ang katandaang puno. Naniniwala ako sa magagandang salita tungkol sa kawaan, at lumabas na sa ilalim ng maito ay nakatago ang ordinaryong gahaman. Nahihiya pa rin ako sa aking sariling pagkabulag. Nagbuhos si Marcos ng mainit na tasa sa tasa. Ang makapal na mahalumigmig na ulap ay tumayo ng mataas sa mesa. Iniabot niya ang tasa kay Nina. Ang kanilang madaliri ay makasabay na naktama ng isang maikling segundo. Mula sa kanyang magaspang na balat ay amoying pine at katatagan. Hindi ka dapat mahiya sa kabutihan, matatak niyang sinabi, umupo sa tapat at kinukuha ang kanyang tasa gamit ang dalawang kamay. Ang isang nalinlang sa tiwala nga ibang tao ay unang nagnanakaw sa sarili. Iniisip niya na siya ay nakatanggap ng malaking tubo, ngunit sa katotohanan, ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa matanso na sentimo. Ibinigay mo ang iyong init ng ganap na tapat. Babalik ito sa iyo. Palaging ibinabalik ng mundo ang nga utang, Nina. Sinabi niya ito ng napakatiwala, na parang nagbabasa mula sa isang hindi nakikitang libro nga batas ngang sandaydik. Kumuha si Nina ng isang higop. Ang maanghang, bahagyang maasim na lasang ng berry ay nasunong dila, ngunit sa lup ay naging kamangha-mangha. Sa tabi ng lalaking ito ay umatras ang anumang takot. Sa tabi niya ay nais maging totu, nang walang nga maskara at manghahadlang sa depensa. Alam mo kung ano ang panaginip ko? Biglang binago ang paksa ni Marcos. Sa kanyang maliwanag na mga mata ay nakningning ang hindi pangkaraniwan, halos batang apoy. Kinuha niya ang isang maliit na notebook, na may gas-gas na magilit at isang makapal na graphite na lapis mula sa bulsa ng dibdib ng kanyang overall. Naklian forward si Nina,
Nakasandal ang ngasiko sa mesa na natatakpan ng chips. Ano? Sabihin mo. Gusto kong itayo para sa mabata na ito ang isang tunay na kahoy na lungsot. Binuksan ni Marcos ang notebook. Hindi ang mapormal na malamig na kahon ng laruan, kung saan nag-isa at natatakot ang mga ulila. Ngunit magabahay na gawa sa tunay na ulong kahoy, mula sa makapal, pinainit ng araw na puno. Humihinga ang kahoy, naiintindihan mo ba? Ito ay buhay. Sa ganong bahay, ang bata ay nakakaramdam ng protektado. Dun ay amoy kagubatan, hindi ospital na klorine. Gusto ko na bawat maliit na bata ay may sariling maliwanag na kwarto, na magbukas kami ng malalaki at maluwag na workshop, upang ang mga batang lalaki ay may hanap buhay sa kanilang mga kamay, kapag lumabas sila sa malalaki at may gulang na buhay, upang hindi sila mawala. Mabilis, malaya niyang iginuhit sa dilaw na papel ang isang sketch. Matibay na bahay, mainukit na shutters, malalawak na bukas na verandas. Ang pagguhit ay nagmukhang sematiko, ngunit sa bawat tiyak na linya ay naramdaman ang isang napakalaking panlup na lakas at walang salawalang paniniwala sa itinakdang bagay. Maingat na tumingin si Nina sa profile ni Marcos. Matibay na linyang ang panga. Malalim na nakatuon na tingin. Hindi siya nagtatayo ng kastilyo sa hangin para sa walang kwentang kayabangan. Nagpaplano siyang buhay, tunay, matibay, at matatak na buhay para sa mga itapon ng tadhana. Ito ay isang kahangahangang pangarap, Marcos, tahimik na hininga ni Nina at napakalawak. Para sa ganong konstruksyon, kailangan ng napakalaking pondo. Lupa. Dekalidad na mga materyales, walang katapusang nga pahintulot ng nga opisyal. Mahinahon na ngumiti si Marcos, inilagay ang notebook pabalik sa bulsa. Alam ko. Ang landas na naghihintay sa akin ay hindi malapit, ngunit ang tubig ay nakpupuksang bato. Nag-impok akong pramula sa bawat pribadong order, kumuha ang karagdagang gabi-gabing shift sa furniture shop. Tiyak na makakahanap ako enge makapwa nag-iisip. Ang pangunahing bagay ay simulan ang pagtatayo eng iunang hanay, gawin ang unang hakbang, at pagkatapos ay ang nga dingding ay tataas. Tumingin siya sa kanya ang isang mahabang, hindi ka panipaniwalang malalim na tingin. Sa tamang tao sa tabi, maari kang bumuo nga numang lungsot. Walang nga bagyo ang matatakot. Natigilan si Nina. Ang hangin sa workshop ay biglang nakakuha nga halos pisikal na kapal. Sa masimpleng salitang ito na walang palabas ay walang murang pampasiglang romantismo ang libro o emege pa kilalang panteatral. Nakatago sa kanila ang isang bagay na mas malalim. Isang alok na ibahagi ang kapalaran. Pantay na gawin ang parehong tahimik na kagalakan at mabigat na pang-araw-araw na gawain. Ang Disyembre ay bumaksak sa Batangas ng nga matutulis na hangin. Ang bagyo ay nagmamadaling dalhin sa baybayin ang mabibigat na alon, na pinalabas ng maruming bula. Ang maalat na spray ay umaabot hanggang sa mga bintanang lumang carpentry workshop, nagiwan ng maputing nga bakas ng asin sa malabo na mga salamin. Ang nga puno sa hardin ng internat ay nakatayo ng hubat, itim, nanginginig sa malihayng yelo. Ngunit sa loop, sa likod ng makapal na pader ng laruan ay palaging makapal na init. Ang nagningning na kas-iron na kalan ay busok na gumagawang ingay, nilulunok ang mga tuyong kahoy. Ang hangin ay amoy ngang tutunaw na resin. Matapang na taa at matamis na Paskong bago na amoy ngang mga mandarin mula sa Davao, na ang nabalat ay natutuyo ng tuwid sa mainit na metal na kalan. Umupo si Nina sa isang mababang bangko, maingat na tahin ang pindutan ng jacket ng 6 na taong gulang na Gino. Nakatayo ang bata sa tabi, matiyagang nag-iimbot mula sa paa patungo sa paa. Ang kanyang madilim na mga mata ay walang pagpapalat na sinusundan ang nga kamay ni Marcos. Tinatapos ngang karpintero ang trabaho sa mga slet. Pinagaan niya ang pinong sandpaper sa huli sa Ben Beach Runner ng isang beses pa, humihinga ngintong alikabok at nakpatakbo ngang malawak na palat sa kahoy. Ang ibabaw ay naging makinis, mainit, halos tulad ng sutla sa hawakan. Handa na. Master Gino. Ang makapal na bas ni Marcos ay pinuno ang kwarto ngang komportableng katatagan. Tanggapin ang transportasyon. Ang marunner ay pinagaan ng wax. Lipat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Humawak lang ng mahigpit. Masayang natulala si Gino, hinawakan ang matibay na lubid, at nakalimutang magpasalamat, pumunta sa labasan, hinahila ang ngaslet na amoy ngang sariwang kahoy. Nagkriak ang pintuan, pumasok ang isang ulap ng yelong singaw at agad na nagsara. Sa workshop ay nahari ang malalim na tumutunog na katahimikan. Inilagay ni Nina ang karayom. Ang kanyang madaliri ay bahagyang namanhit mula sa matagal na trabaho. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Marcos. Nakatayo siya sa tabi ng workbench, pinupunasan ang nga instrumento ngang mantikilyang basahan.
Sa liwanag ng maputlang ilaw sa ilalim ng kisame, ang mga anino ay naglalaro sa kanyang mukha na hinipan ng hangin, tinitiyak ang matibay na linya ng panga at ang malalim na sinak ng kulubot sa manasulok ng mata. Inilagay niya ang basahan, hinugas ang kanyang nga kamay sa ilalim ng lababo sa sulok, maingat na pinunasan ng matigas na tela na tuwalya, at dahan-dahang lumapit kay Nina. Ang kanyang ngahakbang ay mabigat, tiwala. Ang maplangang sahig ay halos hindi marinig na nagkriyak sa ilalim ng bigat ng kanyang nga sapatos sa trabaho. Nina. Sinabi niya ng hindi karaniwang mahinahon. Sa kanyang tinig ay walang karaniwang pagtatrabaho, isang malalim lamang, nakatago na pagmamahal. Lumuhod siya sa harap niya, tuwid sa sahig na natatakpan na chips. Walang teatralidad. Walang nakabisang parirala. Isang simpleng direktang galaw ng isang malakas na tao na gumawa ng pinakamahahalagang desisyon sa kanyang buhay. Kinuha ni Marcos mula sa bulsang kanyang gasgas na overall ang isang maliit na kahoy na kahon, inukit mula sa birch na kahoy. Ang takip ay madaling nagbigay sa ilalim ng kanyang nga daliri. Sa loob sa isang piraso nga magaspang na linen na tela ay isang mapakpakumbabang singsing. Wala akong kayamanan, Nina. Tumingin si Marcos sa kanya ng tuwid sa mga mata, hindi inaalis ang kanyang tingin. Ang kanyang magaang na mga pupil ay parang madilim na sa pagkabalisa. Hindi ko maaring dalhin ka sa mga biyahe sa ibang bansa o magbigay ng mahal na kotse. Ang aking kapital ay ang aking mga kamay at ang aking hanap buhay. Ngunit nangangako ako sa iyo ng iba pa. Nangangako ako na sa aming tahanan ay hindi kailanman may bubuwit. Nangangako na ang kamay na ito ay magtatayo ng matibay na mga dingding para sa iyo at hindi kailanman manakit sa iyo. Pakasalan mo ako, maging asawa ko. Ang hangin sa dibdib ni Nina ay natigil. Ang init mula sa kalan ay bigla na parang hindi matitiis. Tumingin siya sa simpleng kahoy na singsing at naunawaan na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang brilyante sa mundo. Sa maliit na piraso ng kahoy ay nakatago ang tunay na hindi ginawang buhay. Isang buhay kung saan pinahahalagahan ang pag-alaga, hindi ang manggabang account. Isang mainit at nakakasaling bukol ang pumunta sa lalamunan. Nasusunog nga mamata mula sa mga hindi inaanyayahang luha. Ngunit ang mga luha na ito ay hindi lamang ang napakalaking nagtatakot na kaligayahan. Hinaluan silang ang mapait, nanunurok na halong ang kahihiyan. Minahal niya si Marcos, minahal ang bawat kulubot sa kanyang mukha, bawat kulipas sa kanyang nakamay. At dahil doon, wala na siyang karapatan ipagpatuloy ang kanyang laro. Hindi maaring itayo ang isang malinis na bahay sa nabubulok na pundasyon nege panilinlang. Malalim na huminga si Nina, tinitipon ang kanyang buong kalooban sa isang kamao. Marcos. Ang kanyang tinig ay nanginig, nasira sa isang bulong. Hindi siya umabot para sa singsing, at sa halip ay mahigpit na pinisil ang madulo ang bangko gamit ang kanyang nga daliri, upang makontrol ang mabigat na panginginig ng kanyang makamay. Sasagutin kita. Oh, higit sa lahat sa mundo ay nais kong maging asawa mo, ngunit kailangan mo munang malaman ang katotohanan. Ang katotohanang tinatago ko sa lahat ng buwang ito. Hindi nagbago ang muka ni Marcos. Bahagya lamang niyang pinigil ang kanyang magaang na makilay, handa na marinig ang anumang hatol. Hindi ako social worker. Mabilis na nagsalita si Nina. Na parang natatakot na alis ang lakas ng loob kung siya ay magpos. Ang aking ama si Rogelio Santos, may-ari ng pinakamalaking network ng mga construction base sa probinsya, isang taong may napakalaking kayamanan. Lumaki ako sa isang malaking bahay, kung saan wala akong kailanman ng kahit ano. Niloko kita sa simula, dahil namatay na akong takot. Ang nakaraang tao na pinakatiwalaan ko ay naging isang manloloko ng kasal. Kailangan lamang niya ang perang aking ama. At nagpasya akong magtago sa likod ng maskarangang isang mahirap na babae, upang suriin kung minamahal niya ako dahil sa akin lang. Nang walang katayuan, nang walang mana. Nanahimik siya, ibinababa ang kanyang ulo. Sa katahimikan workshop, ang pagpapalaki ng giging malamig na kahoy lamang ang maririnig. Naghihintay si Nina ngang suntok. Naghihintay na ang Marcos ay tumayo, tampalasang ihagis ang kahon sa mesa, at ituro sa kanya ang pintuan. Ang mamatapat na tao ay hindi nagpapatawad sa kasinungalingan. Nanahimik, si Marcos ng isang hindi kapanipaniwalang matagal na oras. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon nege beach na kahoy. Ang kahoy na takip ay tuyo na naklik. Ang tunok na ito ay parang nakakabingging putok para kay Nina. Tumayo ang karpintero, tinanggal ang nakapit na chips mula sa kanyang mga tuhod.
Pagkatapos ay lumapit siya kay Nina, ibinaba ang kanyang mabigat na mainit na mga palat sa kanyang nanginginig na mga balikat at pinilit siyang itaas ang kanyang ulo. Sa kanyang tingin ay walang galit, isang malalim lamang, nakatuon na pag-isip ng isang taong nagtatasa ng sukat ng biglang hadlang. Ang kasinungalingan ay laging bulok na tabla sa sahig. Nina, binikas niya ng may bigat, maingat na pinipili ang kanyang nga salita. Maaga o huli ay matatapakan mo ito at mahuhulog, masisira ang iyong paa. Masama na hindi ka nagtiwala sa akin ng mas maaga. Hindi ako isang manggangasong kayamanan na ibang tao. Hindi ko kailangan ang kayamanan na iba, at ang sarili ko ay kikitain ko. Hindi ako humihiling ng sa hindi akin, at para sa akin, mananatili ako. Humikbi si Nina, naramdaman kung paano ang mga mainit na alat na patak ay dumadating sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Marcos, lubha akong nakasala. Mabigat niyang huminga, ang kanyang malaking hinlalaki ay maingat na nakpunasan ng luha mula sa kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay magaspang, parang makapal na tela. Hindi ko inibig ang ma-entry sa workbook. Inibig ko ang isang babay na nagtahingam aulilang kurtina at umiyak sa sakit ng iba. Isang babaeng hindi nangangatok na magpapumot ng kanyang nga kamay sa alikabok. Walang kapital na mga babago ang lahat ng iyon. Ang tinik ni Marcos ay naging mas matatag, nakakakuhang karaniwang katatagan. Ngunit hindi na tayo magtatago. Maghanda ka. Hindi maintindihan na kumurap si Nina, tinanggal ang natitira sa kanyang naluha. Saan? Sa iyong ama, simpleng sagot ng karpintero, binunot ang kanyang mabigat na panlabas na jacket mula sa kuko. Sa pamamagitan ng mga luma at tamang kaugalian, kung ang isang lalaki ay nais tawaging asawa ang isang babae, dapat siyang pumunta sa bahay ng kanyang nga magulang at bukas na tumingin sa kanila sa mga mata. Dahil ang iyong ama ay isang seryosong tao, ang aming pag-usap sa kanya ay magiging pangmatagalang. Hindi ko balak itago ka sa masulok. Sa loob ng isang oras, ang isang lumang nanginginig na bus ay nagdadala sa kanila sa marangyang suburb ng Batangas. Sa labas ng bintana ay kumikislap ang madilim na mga silwetang hubat na mga puno, pinilak ng hamog. Umupo si Nina sa tabi ni Marcos, nararamdaman ang tahimik at pantay na init na nakmumula sa kanya. Nanahimik siya sa buong paglalakbay, mahigpit lamang ang kanyang hawak sa kanyang kamay. Nang lumapit sila sa mataas na bakal na pintuan ng mansyon ng ama, naramdaman ni Nina kung paano ang lahat ng bagay sa loob niya ay lumutang mula sa malamig na takot. Ang bahay ay nagsaliwanag ng raming bintana, tumatayo sa ibabaw ng magayak na trimet ng mapalma. Sa tabi ang ganong karangyaan, ang gasgas na jacket ang trabaho ni Marcos at ang kanyang magaspang na sapatos ay parang isang hamon sa lahat ng maayos na mayamang mundo. Pinasok niya ang magnetic key sa lagyan ng portiko. Ang mekanismo ay masaya na nag-squeak, pinayagan silang pumaso sa perpektong cobblestone na daan. Sa maluwag na sala, naliliho na liwanag na kristal na chandelier, amoy na maayos na tabako at matapang na kape. Umupo si Rogelio Santos sa isang malalim na upuan ng katat, pinag-aaralan ang mga headline ng balita sa isang sariwang pahayagan. Nakita ang kanyang anak na sinamahan ng isang mataas, at hindi kilalang lalaki ng medyo simple na hitsura, mabagal na inilagay ng may-ari ng bahay ang pahayagan sa kanyang nga tuhod. Ang malalim na kilay ni Rogelio Santos ay seryoso na nagtagpo sa kanyang ilong. Ang kanyang tingin, mabigat at matalas, tulad ng isang veteranong lider, ay agad na sinuri ang bisita mula ulo hanggang paa. Ang pagsasayawng siksik na pahayagan sa ganap na katahimikan ng maluwag na sala ay mukhang nakakabinging. Hindi nagmadali si Rogelio Santos na simulan ang usapan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga salamin sa mabigat na balangkasang sungay, inilagay ang mga ito sa polish na mesa sa tabi ang pinalamig na tasa ng kape at pagkatapos lamang ay tumayo. Mataas, mabigat. Siya ay nasanay na taglay ang kanyang manakausap sa isa lamang sa kanyang presensya. Ang maanghang na makapal na amoy ngang mahal na tabako sa kwarto ay halongang amoy ngang katat na upholstery ngang nga upuan, lumilihang atmosfera ngang isang opisina ngang isang hindi mapapasok ang may-ari. Nakulong si Nina ngang hininga. Alam niya ang evaluating na mahigpit na tingin ng kanyang ama. Sa ganoong tingin sinisiyasat niya ang mahindi tapat na kontraktor at tuso na mga opisyal, tinitignan ang kanilang tunay na mga motibo. Hindi inalis ni Marcos ang kanyang nga mata. Nakatayo siya ng tuwid, ibinababa ang kanyang malalaking trabahong nga kamay sa makabilang panik ngang kanyang lumang jacket ng trabaho. Sa backdrop ng tela na papel at parket na sahig ay parang hinubok mula sa isang buong punong tangkay, banyaga sa karangyang ito, ngunit ganap na hindi mapapasok. At sino ang dumating sa aking tahanan ng walang imbitasyon? Ang bas ni Rogelio Santos ay nakalat sa salang nga mabang rambling. Nina.
Nakpasya ka bang palitan ang seguridad o ito ay bagong forman mula sa ika-4 na site? Humakbang si Nina pasulong, nagtatangkang sumagot, ngunit si Marcos ay malambot, ngunit determinadong inilayo siya sa kanyang likod. Ang simpleng galaw ng proteksyon na ito ay nagpasigla sa mayaringang bahay na bahagyang itaas ang kanyang malalim na mga kilay. Magandang hapon, Rogelio Santos. Ang tinik ni Marcos ay pantay, nang walang paghahanap ng simpatiya at nang walang hamon. Ang malalim at mahinahon na baritone ang isang taong nakakaalam ng halaga ng kanyang salita. Ang pangalan ko ay Marcos. Karpintero ako. Nagtatrabaho ako sa kahoy. At ako ay naparito upang humingi ng kamay ng iyong anak. Ang katahimikan ay naging napakamakapal na malinaw na narinig ni Nina ang monotonous na tiktok ng nga lumang grandfathers na orasan sa sulok ng sala. Humike si Rogelio Santos, dahan-dahang lumapit, huminto sa kalahating metro mula sa bisita. Isang karpintero, sabi nga tinatiklop ang kanyang makamay sa kanyang malawak na dibdib, tuwid mula sa workbench papunta sa aking sala. Lumabas na si Nina bilang isang malaking inventor. Minsan philanthropist na may maganiting malikinang, ngayon tao ONG trabaho. At alam mo ba, Master, kung sino ako? Alam mo ba kung ganong kapital ang nasa aking likod? Alam ko. Tumango si Marcos. Isang oras na nakaraang sinabi ni Nina. Bago ito, akala ko ay isang simpleng social worker siya. Ngunit ang iyong kapital ay hindi kailangan ko, Rogelio Santos. Nasanay akong kumita ng aking sariling pera gamit ang aking sariling likod. Hindi ko hinihiling ang sa iba, at para sa aking sarili ay mananatili ako. Suminghot siya ng kahon at kinuha ang isang kahoy na kahon mula sa birch na kahoy. Hindi ko dinala si Nina ang ginto, nagpatuloy si Marcos, iniabot ang kahon sa ama. Nangako ako sa kanya ng isang tapat na buhay. Hindi ko siya pahintulutang mapinsala, hindi ko siya pagugutom. Mayroon akong bubong sa ibabaw ng aming ulo, ang nakamay ay buo, at ang pagtatago sa nga sulok at lihim na pagtatakpo ay hindi para sa lalaki. Kaya naman nandito kami. Ang mukha ng matandang negosyante ay hindi inaasahang nagbago. Ang mahigpit na maskara ay nagbasag. Naalala niya ni Vilmali. Viling nga kamerbil nung taon na ang nakaraan, nang siya mismo, bata at sutil, ay nagda-download ng matrak ng semento, pinupunasan ang kanyang mapalat sa dugo, upang buhayin ang kanyang pamilya. Naalala niya kung paano niya kinuha ang matamat at pinahalagahan ang marunong lumikha. Ibinalik niya, ang kanyang tingin sa kanyang anak. Si Nina ay nakatayo na halos buhay, halos patay, ginigrin ang kanyang nga daliri sa laylayan ng kanyang tela na sweater. Bakit pinapanatili mo ang iyong nobyo sa pintuan, anak? Ang bas ni Rogelio Santos ay naging mas malambot. Sa kanya ay lumabas ang maingat na nakatago na magaspang na init. Ang tao ay dumating mula sa malamig na panahon. Mahubad kayo. Sasabihin ko na ngayon sa kasambahay na ihanda ang mesa. Ang aming usapan, Marcos, ay magiging mahaba. Tungkol sa buhay, tungkol sa konstruksyon. Tingnan natin kung anong uring pamilya ang lalabas sa iyo. Malakas na huminga si Nina, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang ngapalat. Ang tensyon na humawak sa kanya sa mga bakal na klem sa nakalipas na mga oras ay sumabog, nakawatak-watak sa libu-libong magaan na tumutunok na piraso. Bumaling si Marcos sa kanya at bahagyang nang may sigasik na tumango. Sa kanyang maliwanag na mga mata ay nagsasayaw ang ngamainit na apoy. Ang Abril 2013 ay pumasok sa Batangas na may mabuayang paglagas ng puno. Ang hangin ay naging matamis mula sa pamumukatkat ng mga cherry blossom. Ang lungsot ay puno ng tunok ng gabubuyok at sariwang hininga ng dagat na pinalit ng mainit na sikat ng araw ng taksibol. Ang kasal ay naganap ng tahimik. Si Rogelio Santos ay nagbulungan sa una, hinihiling na umupahan ng pinakamahusay na restoran sa baybayin at imbitahan ang lahat ng elita ng lungsod. Ngunit si Nina at Marcos ay hindi mapapasok. Nag-arkilang silangang maliit na kahoy na bahay sa gilid ng lungsod sa tabi ng kagubatan. Sa mga kahoy na mesa, natatakpan ng simpleng linen na mantel. Ang mga umaasong mainit na nilutong patatas na may dill ay nagpapalabas ng mainit na singaw. Ang naromangang bahay na atsara at inihaw na karne ay nagpapalabas ng maanghang na halimuyak. Walang palabas. Walang huwat na mga toasts mula sa mga taong naghahangat lamang ng kumikitang kontrata, mga sariling tao lamang. Si Nina ay nakasuot sa parehong simpleng puting damit, muling tinahimula sa kasuotan ng kanyang ina. Ang pinakamasayang panauhin sa kapistahan na ito ay ang isang maliit at maikling pinagupitang batang lalaki sa isang bagong velvet suit. Ang 6 na taong gulang na Gino ay umupo sa pagitan ni Nina at Marcos, mahigpit na hawak ang parehong kamay nila. Nagsimula silang magproseso ng mapapeles para sa pag-ampon kaagad pagkatapos ang Pasko ang bago.
Ang proseso ay naging mahaba. Ang burokrasyang makinarya ay nahiyaw at lumalaban, ngunit ang impluensya ni Rogelio Santos at ang walang pagbabagong pagiging sutil ni Marcos ay gumawa ng kanilang trabaho. Bispras ng kasal. Si Gino ay permanenteng umalis sa mga formal na dingding ng internet, kung saan amoy klorine at peg-isa. Nanay, hila ni Gino sinina sa manggas, nagtitiwala na susilip sa kanyang mga mata. Ang salitang nanay ay bikas niya, nang may maingat na pahinga, na parang sinusubukan ang lasa ng pinakamatamis na kendi sa mundo, natatakot na mawala ito. At bukas ay pupunta ba tayo sa workshop? Ang mga slide ko ay naiwan doon. Kailangan itong itago sa kisame hanggang sa taglamig. Yumuko si Nina, inaamoy ang tuktok ng kanyang ulo. Mula sa bata ay amoy sariwang tinapay at shampoo para sa bata. Oh, pupunta tayo. Anak, nangako ang tatay na ipakita sa iyo kung paano tipunin ang isang birdhouse. Kailangan ng maibon ng bagong tahanan sa taxiball. Hinampas ni Marcos ang balikat ng bata. Ang kanyang malawak at malakas na palat ay ganap na tinakpan ang marupok na balikat ng bata, nagbibigay ng walang kapintasang proteksyon. Una, i-plan natin ang tabla, Gino, gawin nating maayos, para hindi matusok ng mga ibon ang kanilang nga paa, nakikipagsalitaan si Marcos. At pagkatapos ay kukuha na tayo sa malaking bahay. Nangako si Rogelio Santos na tumulong sa magandang lumber. Itatayo natin ang ating lungsod para sa iyong mga kaibigan mula sa internet, upang may sapat na espasyo para sa lahat. Itinataas ni Rogelio Santos, na nakaupo sa tapat, ang kanyang baso ng bahay na alak. Dumagdag ang uban sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang mata ay malinaw at bata pa. Natakpuan niya kay Marcos ang hindi lamang isang manugang, kundi pati na rin isang kahalili, isang taong mapagkakatiwalaan ang pinakamahalaga, nang walang takot na matapos ngang masamang espiritu. Tumingin si Nina sa kanyang malalaki, sa asawa, ama, at anak. Ang alingaw-ngaw ng lumang sakit, ang sakit mula sa pagtataksil at kasinungalingan, ay ganap na natunaw sa mahangin na taksibol. Ito ay naging isang bagay na maganda. Ang pagkakamali ay nagdala sa kanya sa lumang workshop na iyon. Ang pagtataksil ay nagpuwersang hanapin ang tunay na kalinisan, at ang sakit ngang iba ay naging sanhi ngang pagkamit ng tunay na pamilya. Ang tunay na ginto ay hindi nanggangailangan ng maningning na mga ilaw ng spotlight. Nagpapainit ito mula sa loob. Ito ay amoy sariwang chips ngang kahoy, narinig bilang mahinahon na hininga ngang isang natutulok na bata, at nararamdaman bilang isang matibay at mapagkakatiwalaang balikat sa pinakamalagim na taglamig ng buhay. Ang huwat na ginto ay bumabagsak sa unang matinding hangin, ngunit ang lahat ng hinubok mula sa buhay, hindi mapagbibigay katuwiran na kahoy na may pagmamahal at katapatan ay nananatili magpakailanman, nagpapuputok ng malalim at hindi masisira na maugat.